Di ang mga tao nga naminaw, mingon na no, tanawa wa, di mag kakwarta sila pa magani ino pag ingon gikinahanglan o di kwarta. Gikan sa ang personal pocket dayken. Straight to the point. Unya kanang sweldo nga naka salary grade, mao magina salary grade nimo og assistant chief of staff ka. So ang iyang sweldo pa yang gibanan. Paghatag dito. So unsa may nakuha sa prosecution? Di pabor hinuon sa depensa nga wala masud sa bulsa, sila pa mo nakapagawas og kwarta. Pero ano, 150,000 di na napuga hinuon nga naghatag siya 150,000 kasi Colonel at Chika mo to ang ipatawag. Naon sang itabo ato kay malagmit maguday ka na bang sa field bitaw? Basin na ginugdanay na ba kato ditong mga butang talang ba? Kay confidential kuan ni. Nakuwang ang kwarta. Nya wa may kwarta sa kuwang man. Gitawagan ni Gina Acosta, si Ortonio na ba kay kwarta diha kay kuwangan nangayo utabang si Colonel at Chika. Wanay daghan nga sama, di ako'y kwarta ko, hatag. Hanto dun wa marifan ni mahigala si Ortonio. Hanto De dun. kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominance. Straight to the point. Katanig pagtagad, na-explain hinoon niya. Na-explain hinoon niya mahigala ang mga proseso, may labot mga kaigalaan atong mga acknowledgement receipts o katong mga walay mga resibo nganong nahitabo tong inadto. Straight to the point. Matod pa sa witness, acknowledgement receipts ang ilang nadawat. Kadtong mga nakadawat, mo na ni palit mahigala og medicines o uban mga foods indikin. Mo nang wala na, ila naman tong kwarta. Sila na nagpalit, ila naman to. So mo na nga acknowledgement receipt ray ilang gidawat. Ato ni hatagag pagtagad ro mo taga ha. Unya nasuta kagahapon na sa si Senator Chis Escudero nakabantay na nga ang prosecution mahigala ikatulong higayon nga katapusan na ilag yung iingon nga scam, sunod scam, kagahapon scam, stricken off from the record sa pod. Kagahapon adlaw. Medyo nganong na inani man ni mga sukin tigpaminaw nga dili man na siya allowed sa korte. Straight to the point. Medyo alanganin mahigala mura og ang abogado na maoy ni testify hinuon ning kalakiha kay dili sila ka illicit og testimonya from the witnesses. Straight to the point. Mura ba og kanang og sa gira pa wa na may bala? Ato na tagag pagtagad ro butaga mga sukitig paminawa. So mo nang gi-stricken off from the records yun, no? Medyo nakabantay sa Senator Chis Escudero nga maoy presiding officer, nakabantay nga pattern naman ninyo. Nakatanig pagtagad ro butaga atong himay-himayon manghigala ang nahitabong hearing kagahapon. Unya ang background ba mo nang kaingon sa ko nga nganong napangutana pa man tong portion about sa background sa witness ni Samot kalig-unin ang witness kay imong gipangutana unsay background communication arts graduate at Ateneo de Davao duha ka master's degree so ngano man nga gipangutana bright ang witness nya ni Samot pa hinuon kay gipangutana about sa educational background so masabot na noon ang mga tao makaingon si Sarah di ay kana na ang surrounded by brilliant people bantay ka day so tan-aw nimo imong pintalan si Straight to the point. pintalan mo Sara Duterte og lahi nga pintal, the fact nga abogado na ang iyang chief of staff Zulaika Lopez lawyer, unya kining iyang mga staff manghigala. Kana si Puwa ay man ang staff sa una, kita ka unsa abilidad. Gahapon usa sa iyang assistant chief of staff to ha. Pero very fluent, very calm ang tinubagan. So madugay nila og kini ang present og hostile witnesses. Tagam gini kadugayan. Ako himay-himayon na asa dapita mga punto. Karon taw standby humalamang sa atong pipila ka mga danong pahinumdum. Kini goodness nga evaluation medyo alanganin mga higala ang prosecution kagahapon. So in fact na-explain ni ining Ortonio nga mao mahigala ang assistant chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Na-explain niya nga dunay regular nga budget sa OVP at that time, mo na manghatag sa mga medicine sa mga tao, pinalit nila to sa ilang butika nga partner. So doon na to resibo kay panghatag to na sa mga tao. But katong panghatag nila sa lain nga kalibutan, lahi man nga kalibutan intelligence community good. Acknowledgement receipt lang pangayo. O giunsa nila to gipalit nila medisina, gipalit to pagkaon ila naman to. Bantay ka day? Once na-receive ang kwarta, na acknowledgement receipt, nadawat ako na ila na to. Unsaon to nila, ang imo patong pangayong resibo inday. So, acknowledgement receipt ilang ipangayo sa
confidential funds. Panalitan doon ng informant, nadawat ni mo ni, nga kwarta, taga iko acknowledgement receipt nga nadawat. Pero ang resibo at giunsa niya tong kwarta ha, iyan na to day. So lahi ang, na akong ipabati niyo nga portion na na-explain ni, kini ni ang Assistant Chief of Staff Ortonio, kato nga portion. But, gawas pa yun ana, nga moingon kag, mumasangil ka nga, gikurakot ang kwarta, na-explain man niya nga, way corruption na hitabo. Ikaduha, na-explain pa ganit ni Ortonio, nga dunay panahon nga dinalian ang intelligence operation, nitawag niya sa Gina Acosta kuwang og 150,000. Si Ortonio may naghatag og 150,000. Wa pa gani siya refanihan to dunay. Kini nga portion ha. So nasabot na to nga wala makakawat og makasud og kwarta sa bulsa. Nakapagawas pa noon og kwarta. Nyawa ni ginindapita damaging kay ni sa prosecution. Muna kong ingon, kana mag-present ka hostile witness but pasabot. Witness ba nga ang iyang interest dili sa inyo nga imong gi-present. Ang interest niya ani nga mong witness, to ani Sara kay Assistant Chief of Staff ni Sara. Siyempre mulaban ni Sara pero kamoy nagpatawag. Ang prosecution man nagpatawag kay hoping makakuha sila mahigala asa dapit masayop. Mao man imong tuyo sa witness, hostile witness ka maka-extract ka og information, masayop siya, mao to imong padakon. Ang problema di masayop. Kay ngiyang either dili masayop o maka-explain din noon. Tanawa ko atong paminaw names. Kani nga portion. Sige ko names. Sige. Audio. Ipinaliwanag niyo muli yung discrepancy ng 150,000. Ngayon, ang paliwanag ninyo, I quote, "The reconciliation shows that an amount of 50 pesos under payment of reward and an amount of 100,000 pesos under purchase of supplies were provided by Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio out of his personal funds." Tama ba? But do you recall making that statement in your supplemental reply, Mr. Ortonio? Based on Yes. the Yes. information also flashed on the screen. Yes. Sa'yo galing yung 100. Ikaw yung Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary na pinapatunguhan. I mean, nire-refer dito sa sulat na ito. Tama ba? That's correct po. So alam mo rin, dahil ikaw ang nag-abot ng pera, alam mo rin kung kailan siya inabot. Kung kailan siya binigay. Tama ba? Yes. So by the time that you prepared your initial response to the notice of suspension, your letter dated March 13, 2024, yung Exhibit P-I-13-A na sa inyong tiningnan kanina, at that point, alam niyo na rin na nagbigay ka ng 150,000 pesos. Tama ba? But I had Yes. to confirm first with our special disbursing officer at that time. So we needed to make a reply. So we sent an initial reply and submitted a supplemental reply. So you are trying to say na ginawa mo yung letter dated March 13, 2024, nakapagbigay ka na ng explanation na hindi mo pa verify dun sa special disbursing officer at sa security officer. There is already a coordination. There was already a coordination. Yes, Pero but hindi mo naitanong. Naitanong mo lamang 9 days later. that's why we submitted a supplemental reply Supplemental. to ensure that we provide the proper information. At sinabi nyo pa rito, that was due to the urgency of the expenses. So ibig sabihin, may sinabi sa inyong expenses na urgent kaya humingi ng 150,000. In short, pinaliwanag sa'yo kung bakit humingi ng 150,000. Yes. Ang Yes. nilapit po ito sa akin ni Miss Gina Acosta, our At sinabi SDO. niya. And then she mentioned that there was a request from Colonel Chica for And, and there was urgency for that Yes. request. Diba? At hindi rin karaniwan na may hihingi sa'yo ng 150,000 from your own pocket. Hindi naman to karaniwang ginagawa sa OVP or karaniwan ba ito? No, it's not No. common. Okay. Pero nung gumagawa ka ng notice of suspension, bigla mong nakalimutan na merong 150,000. Sinabi mo na kanina, Let na her finish her in-explain question sa'yo, and then I will hear your objection, Johnson. sinabi mo na kanina na pinaliwanag sa inyo ni Ms. Acosta na galing kay Colonel Chica yung paliwanag ng urgency for the request. Tama ba? Yes. Counsel? Your, Asked and answered already, Your Honor. Proceed, Attorney May. okay. Yung, Mr. Ortonio, your salary grade 29, correct? That's correct, ma'am. And your
receiving roughly how much in salary monthly? Mr. Antonio. Your Honor, please. What is the objection, counsel? Relevance. This is of the very question. relevant, Your Honor. It goes into the credibility of this witness. And if you can afford 150, counsel, if you remember, Gina said the same yesterday. Witness will please answer the question. Salary grade 29, roughly about 180, 190 gross. So yung binigay mo ng 150,000 from your personal funds is just around 40,000 short of your monthly salary. Tama ba? That's correct. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000. At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Antonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Up to today, Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed anymore. At etong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President. No. Hindi. Now, pumunta na tayo sa purchase of supplies. Okay, pause. Sa may nagkuha niya to, siya rin alkansi. Luoy taon, ang prosecution gapon. Sa may nakuha ni Mato, imong gipuga kay mao man ni testimonya. So, usaman nga imong pasanginlan nga nang wartan, sila pa magani pag ingon kinahanglan sa field. Pinaspasay ni urgent nga kinahanglan 150,000 kuwang. Si Ortonio man nagpagawa sa kwarta. Iyang ko kunin ko hantod doon wa ma-reimburse. Na-emphasize na noon nga, pare ba ni Puwa, di ba? Ibang utana. Katong dito sa lower house pa. Na-damage noon ang, sila na na-damage, kailang ipangutana sa Puwa. Nga gitagaan sa kwarta ni Sarah. Kaya na may testimonya sa Puwa, gitagaan ko kwarta ni Sarah. Sumutoy lang ikuan nga, bribery, na. Ingos Puwa, refund to, kaya doon ay ilang gibisita, doon ay namatay. Doon ay bata nga ni Dool dito ni Sarah, ni Gakos. Pagtanaw pa, ginikanan ko no, looy kay ingon, Sarah, tagais na to. Gitagaan ni Puwa. Pag humaghatag ni Puwa, pag sila na lang, girifinance siya ni Sarah. Bila may mong nahatag, girifinance siya. Na-explain hinon ba? Kani yung sa may nakuha ni mo, ani? Unsa man, kung imong ipindown, nga nung imong magi... Di ko kakuan ha nga, naunsang hitabuan. Di, ang mga tao nga naminaw, mingon na ino, tanawawa, di kakwarta sila pa magani ino, pag ingon, gikinahanglan, o di kwarta. Gikan sa ang personal pocket, daykin. Straight to the point. Unya ka ng sweldo nga, naka-salary grade, mamagin na salary grade ni mo og assistant chief of staff ka. So, ang iyang sweldo pa iyang gibanan. Paghatag dito. So, unsa may nakuha sa prosecution, di pabor hinoon sa dipinsa nga, wala masod sa bulsa, sila pa mo'y nakapagawas o kwarta. Hindi malasa hinong kalakiha. Na-explain, niya kalma na ba kayo pag-explain? Pareha ni ba nga, ako nang tingala ko, nga nang giyang pangutan ng educational background, hinon, samot na noong ka, ligon, graduate ni communication sa Ateneo, master's degree, development communication, para ba? Master's in DivCom, sa matong usa ka master's in psychology. So, sa may sunod nga, kung anong yung matong kuwan dito napita. Pareha niyo, 150,000, di na, napuga hinoon nga naghatag siya 150,000 kasi Colonel at Chika mo to ang ipatawag naon sang itabo ato kay malagmit maguday ka na bang sa field bitaw basin naginukdanay na ba kato dito mga butang talang ba kay confidential kuan guni nakuwang ang kwarta nya wa may kwarta sa kuwang man gitawagan ni Gina Acosta si Ortonio na ba kay kwarta diha kay kuwangan nangayo utabang si Colonel at Chika wa nay daghan nga sama di ako kwarta ko hatag hantud dun wa marifan ni mahigala si Ortonio hantud dun. So asa man na ka nga testimonya, asa man na ni pabor? Pabor niya sa prosecution, ni pabor hino ng Sarah. Sa dili na kinahanglan o kuan ako nang kuan lang kay para nga makasabot mo ba ang mga tao nga kani nga portion ba sa testimonya nakapuntos og dako ang prosecution ani ang defense ani dai. Damage kini in the part sa prosecution. Straight to the point. Ha? Kadakog damage ang kalakiha nga ang staff ni Sarah mao na magana hinuoy. Mo ni risgo kung mo present kang hostile witness. Labi pang hostile witness kay mong gi-present. Kalma kay mantigong manubagsad.
Kalmahan noon. Napay daghang portion na makaingon kang kalmahan sa witness. Eh. Beka, ang mga tao naminaw karon, bisag pag dili ako may muhatag sa analysis. Kamong naminaw karon kato nga portion sa testimony asa man tong pabor. Puntos ba to sa prosecution or puntos to sa defense? Yung sa mga pagpamasangil, kurakot, gini Sara. Tanaw yung staff, gani umon nam gani nigbayad. Mao nam gani, walay nasod sa bulsa. Naamay hinoy ni gawas, gani sa bulsa. Straight to the point. Naunsa naman yung kalakiha, Hinoo. Unya, sa kanya la chika nga kanunay nga mo i-mention ni Gina Acosta, mo i-mention po ni Ortonio, ni isog statement kasi ihan masag mention. Ingon si kanya la chika nga, naghuwat lagi ko ipatawag. Kanag yung klaro ba nga naisupina. Mutugaan ko sinuod. Kaya ano di man ipatawag nila? Kay duhay may tabo ini kanya la chika, ipatawag ni mo ni si kanya la chika. Expert ni sa intelligence day. In fact, kung tanaw ni mong background ani, siya ginadaday sa intel sa Armed Forces of the Philippines. So kung ipatawag ni mo ni duhay may tabo, ay din mo, inigsulti na isulti tanan, asaman ng mga pictures, asaman mga receipts. Mapindaon Sara, mo ni makatagak ni Sara. Pero pwede sad niya inig-present ani maka-explain na hinuon ni tanan. Mabsil to Sara mingo mga tao, wa giday sa Sara. Ana si Chis Cordero nakabantay ng apel sa Joel Binaliba nga. Sunod ba ninyo si Ortonio o si Colonel La Chica o present kay mama sige kasikat ang si La Chica? Ay patawag tingali ni. Dili nila ipatawag. Ingon si Luis apil na unta sa among apil na sa lista na mo pero amo pang hunahon. Unsay naa ni La Chica nga siyaman gyud mo pirming gimension ni Gina Acosta. Kang Gina Acosta is limited lagi iya nga. Pagkuha kwartas bangko di man na. Wala man na gidinay wala angay dibatihan ana day. Mabitan na nalangan sila ang prosecution tagduha ka adlaw ang direct examination. Di man kinahanglan kay wa man na supaka sa defense. Nya gi-withdraw ang kwarta sa bangko si Gina Acosta may galang SDO. Gi-withdraw ang kwarta gihatag kang La Chica. Ang paggasto dito sa kuha na sa La Chica na bahala dito kay siya may expert on intelligence matters. Hasta ni mga higala sa Ortonio mausad. Pag ingon nila Chica dito nga doon ay problema sa field, doon ay problema sa ground, kuwang ang kwarta, dinalian, wa man nagana si Ortonio pagpagawa sa iyang kaugalingong kwarta. Ngahan to doon, wa pa siya mga higala marifani. So kana nga testimonya, kinsa masama ng pabor. Mo pabor prosecution na o pabor depensa. Mo na akong ingon, kung ang imong pag-analyze may higala, kada bang klaro lang ba? Klaro ba? Klaro ba tang na-analyze? Kato bang nag-analyze ka, wag yung malitang na dawat nimo ha? Kay kadawat nung kag malita madawat imong analysis. Katong mga yanong tao nga naminaw karon, pasangin lang nimong dunay anomalya nga si Vice President Sara Duterte kini ang staff willing manggani mo pagawa sa kaugalingong kwarta aron lang masuccessful ang operation sa ground. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.